Ngayong gabi, gusto kong talakayin ang digmaan sa likod ng digmaan. Kung tama nating maunawaan ang sandaling ito, malaki ang kaalaman na makukuha natin sa kinaroroonan natin na yon. Sa mismong araw na yon, na iniligpit ng Israel si Ali Larijani, ang de facto na pinuno ng rehimen ng Iran, isang lalaki na may dugo ng 32,000 tao sa kanyang mga kamay, ang pangunahing tao sa pagsupil sa mga nagpoprotestang Iranian at isa sa mga arkitekto ng agresyon ng rehimen laban sa Amerika at Israel. Sa mismong araw na iyon, nagbitiw si Joe Kent. Isipin ang pagkakaibang yan. Sa isang banda, Israel at US ay nililipol ang pamunuan ng rehimen na dekada nang bumubuo ng imperyo ng terorismo sa gitnang silangan. Sa kabilang banda naman, sa loob ng Washington, mayroon kang isang mataas na opisyal kontra terorismo na nagbitiw at nagtuturo ng sisi. Hindi sa Iran, hindi sa Hezbollah, hindi sa ISIS, kundi sa Israel. Hindi ito basta nagkataon lang. Isa itong sulyap sa pag-iisip dahil hindi lang nagbitiw si Joe Kent, naglabas pa siya ng pahayag. Sinabi niya na ang Syria ang bansang pinamunuan ng isang teroristang rehimen na bumagsak mga 1 taon na ang nakalipas, ang lugar kung saan sa kasamaang palad na patay ang kanyang asawa ay bahagi ng isang bigmaan na nag-uugat pabalik sa Israel. Sinabi niya na ito ay digmaan ng Israel. Harapin natin ito ng seryoso dahil mahalaga ang katotohanan. Ang kanyang asawa, si Shannon Kent, ay hindi pangkaraniwan. Isa siyang Senior Chief Petty Officer sa hukbong dagat ng Estados Unidos. Kasapi siya ng isang elite na unit ng paniktik at suporta sa espesyal na operasyon. Na-deploy siya sa Syria bilang bahagi ng kampanya ng US laban sa ISIS. Noong Enero 16, 2019 sa bayan ng Manbij, Hilagang Syria, nakaupo siya sa isang restauran kasama ang mga tauhan ng US at mga kasosyo nilang Syrian. At ito ay bahagi ng isang regular na pagpupulong sa isang lugar ng digmaan. Karaniwan ang ganitong pakikipag-ugnayan sa mga operasyon kontra terorismo. Pagkatapos, may pumasok na suicide bomber. ISIS! Hindi Israel, ISIS! Nagpasabog ng sarili ang bomber sa restoran, napatay ang 4 na Amerikano kabilang si Shannon Kent. Isa ito sa pinakamadugong atake laban sa US forces sa Syria sa buong kampanya. Ngayon, unawain mo ang ibig sabihin niyan. Napatay si Shannon ng ISIS habang nasa misyon laban sa kanila sa isang rehiyong kontrolado ng mga jihadist na nagpapakita ng pagbagsak ng tiwaling estado ng Syria. At dahil sa mga taon ng pakikialam ng Iran at Hezbollah, ngayon ay ginagamit ang katotohanan iyon para gawing anti-Israel na naratibo na tila sinisisi ang Israel. Ngayon, hindi yon pagsusuri. Muling sinusulat nito ang kasaysayan ng labanan dahil para magawa ang argumentong iyon, kailangan burahin ang iba pa. Kailangan mong burahin ang ISIS. Kailangan mong alisin si Bashar al-Assad na ginawang katayan ang Syria. Dapat mong burahin ang Hezbollah na nagpadala ng mandirigma sa Syria para suportahan ang rehimen. Kailangan mong burahin ang Iran na ginamit ang Syria bilang isang forward operating base. Kailangan mong burahin ang mga dekada ng kasaysayan, kabilang ang pag-atake ng Syria laban sa Israel noong 1948, 1967 at 1973. Kung buburahin mo ang lahat ng ito, alam mo, baka nga magawa mong buuin ang isang kwento kung saan ang Israel ay parang nasa sentro ng lahat ng bagay. Hindi yon ang totoo, kwento lang yon. At kaya mahalaga ang naging tugon ni Pangulong Donald Trump. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi niya sinabi na, alam mo, pag-isipan natin ang lahat ng panig. Diretsong sinabi ito ni Trump sa kanyang estilo. Buti na lang at wala na siya. At higit pa roon, tinawag pa niya itong mahina pagdating sa seguridad. Iyan ay pagtanggi sa premise dahil ang nangyayari ngayon ay hindi theoretical o pang-akademiko. Hindi ito seminar debat, digmaan ito. Pumapasok na ang digmaan sa bagong yugto. Para maintindihan ito, kailangan nating tingnan ang mapa. Dahil ang kilos na hindi pa talaga napag-uusapan ay ang USS Tripoli na isang magaan na aircraft carrier na may sakay na ika-31 Marine Expeditionary Unit ay papunta na sa rehiyon. At hindi ito karaniwan. Hindi ito simbolo, kundi isang napaka-espesipikong bagay. Ito ay isang Marine Ground Task Force na binubuo ng humigit kumulang 2,200 Marines na sinusuportahan ng mga naval assets at F-35B na mga eroplano. Isang unit ito. Ang 2,200 katao ay nilika para sa isang layunin.
Mabilis, eksakto, at mataas ang epekto ng mga operasyon, amphibious assault mula sa tubig, pagpasok, at pagsakop ng limitadong estratehikong lugar. Hindi lang ito puwersa ng pananakop. Ito ay isang panistis. Kapag inilipat ng US ang ganitong panistis, ibig sabihin naghahanda sila ng mga opsyon. Ano ang mga opsyon na dapat nating bigyang pansin? Madalas, kulang dito ang atensyon ng karamihan. Akala ng maraming tao, ang Iran ay isang bansa lang. Naiisip agad nila ang Tehran at pagpapalitan ng mga misil. Pero ang totoong kwento ay hindi lang tungkol sa napakalawak na lupain ng Iran. Ang tunay na kwento ng digmaang ito ay hindi tungkol sa pagsakop ng lugar na kasinlaki ng South America. Ito ay tungkol sa mga choke point. Ang pinakamalagang choke point na yon, ayon sa balita, ay ang kipot ng Hormuz. Ang Hormuz ay dinisenyo bilang isang kill box. Ibig sabihin, anumang pumasok doon, isinasara ang mga pinto at ito ay winawasak. Kailangan nating maintindihan ang mga numero tungkol sa Hormuz dahil madalas itong laman ng balita, pero karamihan ng tao ay hindi ito naunawaan. Sa pinakamalapad nito, ang kipot ng Hormuz ay mga 35 hanggang 60 milya ang lapad. Pero ang aktwal na mga daanan ng barko, nakalaan para sa mga tanker, ay mga 2 milya lang ang lapad sa bawat direksyon. 2 milya. Ibig sabihin, ikalimang bahagi ng supply ng langis sa buong mundo ay dumadaan sa isang koridor na mas makitid pa kaysa sa Upper East Side. Hindi ito laot, parang imbudo ito. At ang imbudo ay napapalibutan at ito ay sinadya ng teritoryo ng Iran at teritoryo ng Oman. Naglagay ang Iran ng mga posisyon at kakayahan tulad ng missile at drone. Mayroon silang mga minang pandagat at mayroon silang mga lagusan. At mula sa mga lagusang iyon, may mga jihadist at mga taong nagtatrabaho para sa rehimen, mga mandirigma na maaring lumabas at paputukan ng isang oil tanker at pagkatapos ay maglaho sa ilalim ng lupa. Mayroon silang mabilis na bangkang pandigma at higit sa lahat, may mga isla sila. Dahil ang tunay na kontrol sa Hormuz, hindi lang ito nagmumula sa lupa. Sa totoo lang, nagmumula ito sa tubig. May mga sunod-sunod na masa ng lupa sa maliit na koridor na ito. Ang isla ng Qeshm malapit sa Bandar Abbas ay pangunahing punto ng rehimeng Iranian. Ginagamit ng Iran ang platapormang ito sa makitid na daan para magmanman, makita ang mga dumarating na barko at mag-ipon at maglunsad ng puwer sa kipot. Bumabagal ang mga barko kapag dumadaan sila sa isla na ito, kaya nagiging madali silang target, nagiging mahina silang target. Pagkatapos, may Abu Musa, Greater Tomb at Lesser Tomb. 4 na maliliit na isla ang mga ito, pero napakahalaga nila sa estratehiya. Sila ang mga forward operating positions sa maliit na bahagi ng Hormuz na ito. At dito nagmamanman ang Iran ng mga barko. Dito nila tina-target ang mga barko at dito nila pinagbabantaan ang mga ito. At mahalagang maintindihan ito. Kapag hawak mo ang mga isla, kontrolado mo rin ang kipot. Ngayon, lumipat tayo pahilaga mula Hormuz papunta sa isa pang isla na tinatawag na Karj na madalas nating naririnig. Ang Karj ay hindi nasa kipot, pero kasing halaga rin ito dahil pagkatapos mong lampasan ang kill box na ito, nandyan ang isla ng Karj kung saan humigit kumulang 70% ng mga export ng lanis ng Iran ang dumadaan. Kaya uulitin ko ulit, 70% ng export ng langis ay galing sa isla ng Karj. Ngayon, hindi lang ito tungkol sa infrastruktura. Ito ang pangunahing ugat ng pananalapi ng rehimen. May daluyan sa dagat para sa oil shipping ng mundo na dapat dumaan sa Hormuz, isang kill box. Sa hilaga nito, may ugat ng pananalapi naman. At dito lumalawak ang kwento. Isama na natin ang Sina. Lagi kong sinasabi na uwi ito sa China. Karamihan sa digmaang ito ay may kinalaman sa China. Kung hindi natin ito alam, hindi natin maiintindihan ang nangyayari sa gitnang silangan at Iran. Naniniwala akong hindi natin alam kung ano ang dahilan at patutunguhan ng ginagawa ng US. Ang Sina ay isang napakalaking bansa na may napakaraming populasyon, pero kulang ito sa mahahalagang likas na yaman, lalo na sa langis, samantalang ang US ay kayang maging ganap na self-sufficient sa langis na siyang tinatahak ng US na yon. Mahigit 60% ng langis ng China ay inaangkat. Halos kalahati ng langis nito na dinadala sa dagat ay dumadaan sa Hormuz. At kapag tiningnan mo ang Iran at Venezuela, dalawang rehimen na laban sa Estados Unidos at pabor sa China,
Magkasama silang bumubuo ng halos 20% ng inaangkat na langis ng China. Kaya kapag tinatalakay ang mga operasyon sa Hormuz, Karj Island at makikitid na daanan sa dagat, hindi lang Iran ang pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin ang supply ng enerhiya ng China. Pinag-uusapan natin ang langis na nagpapatibay sa militar, industrial na pundasyon at pandaigdigang ambisyon ng China. Mas malalim pa ito kaysa langis. Hindi lang langis ng Iran ang binili ng China. Pinananatili nito ang rehimen sa pamamagitan ng pinakamagaling na alam ng China. Isipin mo ang Tiananmen Square. Ibinibigay ng China sa rehimen ng Iran ang kanilang teknolohiya sa pagmamanman, ang mga sistema ng pagkilala sa mukha, ang mga sistemang ginagamit ng Iran. Pagkatapos ng protesta, minamanman nila ang mga mukha para makaganti kapag wala na ang mga tao sa kalsada. At lahat ng arkitektura ng kontrol sa internet na nagpapabagsak dito, pati mga firewall, lahat ng kagamitan na ginagamit ng rehimen sa Tehran para subaybayan, supilin at kontrolin ang sarili nitong mamamayan ay mula sa China. Gusto ng China na manatili sa kapangyarihan ang rehimen dahil alam nilang kailangan nito ng pera. Binibigyan ng China ng daan-daang milyong dolyar ang rehimen kapalit ng langis mula sa kanila. Kapag pinutol ang export ng langis ng Iran, hindi lang nito pinahihina ang rehimen. Ginugulo natin ang network. Bakit mahalaga yon? Ang kapangyarihan, ang pagpapakita ng kapangyarihan sa makabagong mundo ay nakabatay sa dalawang bagay. Kung ang isang bansa ay may sapat na enerhiya at tamang teknolohiya, ang enerhiya ang magpapatakbo sa sistema, di ba? Ito ang nagpapatuloy dito. Sa panahon na yon, ang teknolohiya, lalo na ang semiconductor at chips, ang nagpapatakbo at nagpapagana sa lahat. Ang mga chips mula China, Taiwan, at ang mga sinusubukang gawin ng US, pero karamihan ay mula Taiwan, ang nagpapatakbo sa ating mga sistema ng missile. Silang nagpapagana sa ating mga fighter jet, mga drone, mga satellite, mga communication network, pati na rin ang iyong telepono. Ang navigation sa iyong sasakyan, ang artificial intelligence, ang mga power grid sa buong Estados Unidos, ang transportasyon, ang mga monitor sa ospital ninyo. At saan nakasentro ang mga chip na iyon? Nakasentro ang mga ito sa Taiwan. Kaya ngayon, nagsisimula na nating makita ang buong larawan. Ang digmaan sa gitnang silangan na umaabot sa Hormuz at umaabot sa langis ng Iran, na umaabot sa supply ng China, na direktang konektado sa balanse ng kapangyarihan sa Asya. Hindi ito isang sigalot lang sa gitnang silangan. Isa itong pandaigdigang paligsahan. Iyan ang dahilan kung bakit mahalaga ang paggalaw ng barkong Tripoli dahil nagpapahiwatig ito na baka isa ito sa mga unang beses na naririnig mo. Ako, hindi ko pa masyadong naririnig ito sa balita. Sa palagay ko, hindi nila ito napapansin dahil sa pagbibitiw ni na Kent at sa tagumpay ng digmaan na nagpatalsik sa mga lider, isang tunay na milagro. Pero ang susunod na yugto ng digmaan ay maaring hindi lang tungkol sa mas maraming pag-atake. Sa tingin ko, magpapatuloy pa rin ang mga pag-atake. Ito ay magiging tungkol sa piling at eksaktong kontrol ng mga mahahalagang lugar, ang mga isla, ang infrastruktura ng langis, at ang mga mahalagang daanan sa dagat. Ngayon, isipin mong may ahas ka. Gusto mong hulihin ang ahas sa leeg. Gusto mong pisilin ito sa leeg, kahit saan pa. Kapag hinawakan mo sa buntot, kakagatin ka. Kapag hinawakan mo sa ulo, kakagatin ka rin. Kailangan mong tamaan ang mahalagang daanan. Ang choke point ng Iran at China ay ang mga islang ito dahil kontrolado nila ang daloy at pagkaantala ng gas at kalakal. Hindi ito ukol sa pagsakop sa Iran. Hindi ito tungkol sa pagtatayo ng bansa. Hindi yun ang interes ng Israel o ng US. Layunin nito ang alisin ang kakayahan ng rehimen na pundohan ang sarili at magbanta sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi magbumula sa US o Israel ang pagtatayo ng rehimen. Tapos na ang panahon ng mga bansa na nagpapasok ng mga rehimen sa ibang lugar. Ang rehimen sa Iran ay mapupunta sa kamay ng mga mamamayang Iranian. Walang siguradong nakakaalam kung paano mangyayari yon, pero alam nating magmumula ito sa tao. Mula ito sa karamihan ng mga Iranian na nais nang gumagsak ang rehimen at ngayon ay nakatayo sa kanilang mga bubong. At nananawagan sa Estados Unidos, nananawagan sa Israel,
humihingi ng bagong pamumuno, pabagsakin ang rehimen, at pinag-uusapan ng anak ng Shah. At alam mo ba? Ito ang mga tinig na balang araw ay magbabago sa rehimen na yon. Ang kailangang mangyari ay dapat pahinain ang rehimen. Kailangang pahinain ang IRGC. Kailangang pahinain ang mga choke point ng pera na ginagamit nila para supilin ang mamamayan. Dapat pahinain ang China dahil sa kanilang imperialistikong layunin, banta sa Taiwan, at pagtatangkang alisin ang US bilang hegemonya ng mundo. Habang nangyayari ang lahat ng kahangahangang kwentong ito, talagang kamangha-mangha. Habang nagaganap ang laban ng kabutihan at kasamaan, naririnig din natin ang parehong tinig mula sa Europa. Kritisismo, mga babala. Narinig na natin ito sa loob ng dekada dahil parang spoiled na bata ang Europa na hindi alam na galing sa magulang niya ang candy na kinakain niya. Simula ikalawang digmaang pandaigdig, Estados Unidos ang halos pumasa ng buong bigat ng seguridad ng kanluran. Ito ang nagtayo ng NATO. Hindi lang nito pinupundohan ang 20% ng NATO, kundi pati 70% ng depensa ng mga miyembro nito. Ito ang nagpupundo sa panlaban. Ito ang naging harang sa pagitan ng Europa at ng Unyong Soviet at kalaunan ay naging harang din sa pagitan ng Europa at Rusya. Ano ang ginawa ng Europa? Nakinabang sila. Umunlad ito. Umasenso ito. Halos wala itong ginastos para sa seguridad. At ito'y pumuna. Kinutya nito ang Estados Unidos. Pinanggaralan ng Estados Unidos at Israel. Habang umaasa ito sa kapangyarihan ng Amerika, dumistansya ito sa mga desisyon ng Amerika. Umaasa ito sa estruktura ng seguridad na tinututulan niya at patuloy pa rin hanggang ngayon, hindi ka panipaniwala. Depende ito sa global na daloy ng enerhiya. Sa totoo lang, nakadepende ito sa katatagan ng mga lugar gaya ng Hormuz, pero kinokondena pa rin ito ang mga aksyon ng Estados Unidos para mapanatili ang katatagang iyon. Ang Estados Unidos ay hindi ganon kaasa sa Hormuz, pero kumikilos pa rin dahil sa pangangailangang mamuno. At ito mismo ang hinahamon sa kasalukuyan. Ang ideya na pwedeng ipaubaya ng Europa ang kanilang seguridad, mamuhay ng payapa, at pagkatapos batikusin pa ang nagbibigay ng seguridad. Ang ideya na ang kapangyarihan ay maaring baliwalain, ang panahong iyon ay nagtatapos na. At mabilis itong nagtatapos. Nang sinabi ni Pangulong Trump na di niya malilimutan ang tugon ng NATO sa Iran, hindi ito tungkol sa paghihigante. Tungkol ito sa pag-unawa na dapat lumaban ang kabutihan sa kasamaan. Mukhang umatras na ang Europa. At lumilipat na ito mula sa pandaigdigang larangan tungo sa isolationistang larangan kung saan ito'y maiiwang mag-isa at hindi na mag-aalala sa pandaigdigang kaganapan. Habang unti-unti itong kinakain mula sa loob ng imigrasyon na pinapayagan nitong makapasok sa kanilang bansa. Hindi ako laban sa imigrasyon. Pati mga kamag-anak ko nag-immigrate din. Siguro marami rin sa inyo, pero hindi sila pumunta sa bansang hayagan nilang sinasabing gusto nilang sirain. Habang nagbabago ang pandaigdigang mapa, at nagaganap ang lahat ng malalaking kaganapang ito at ang US at Israel ay tumatayo laban sa Iran at sa hegemonya ng Sina sa buong mundo. Ang Israel ay humaharap sa isang napakaagarang issue, ang hilagang hangganan nito. 2 araw lang ang nakalipas, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang ministro ng depensa ng Israel, si Israel Katz, at may sinabi siyang simple at direkta. Sabi niya, hindi babalik ang mga Shiite sa Timog Lebanon hanggat hindi ligtas ang mga residente ng Israel sa hilaga ng bansa. Ngayon, hindi lang ito isang slogan. Isa itong doktrina na sinusuportahan ng mga puwersang militar at pinipilit tayong harapin ang isa pang ilusyon. Ang tinatawag na Blue Line. Ang Blue Line ang naging de facto na hangganan, ang idineklarang hangganan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ginawa ito noong panahon ng Sykes-Picot, mahigit 100 taon na, ng mga taga-Europa na walang alam sa topografya at basta na lang nagguhit ng mga linya sa mapa gamit marker. Nagtakda sila ng hangganan sa Israel at Lebanon. Gayunpaman, hindi ito isang likas na hadlang. Ito ay literal na isang linya na iginuhit sa mapa. Isipin mo ang isang bukas na parang kung saan may naglagay ng linya sa gitna ng parang sa pagitan ng dalawang bansa. Walang humahadlang sa kanilang pagtawid mula isang panig sa kabila, tulad ng sa pagitan ng Israel at Lebanon. Hindi kayang ipagtanggol ang lupaing ito. Ang tanging natural na hadlang sa Timog Lebanon ay Ilog Litani.
Ang ilog Litani ay isang ilog na matatagpuan mga 20 kilometro, depende kung saan ka nakatayo, hilaga ng Israel, hanggang 5 kilometro hilaga ng Israel sa tinatawag na daliri ng Israel, na tinatawag na Upper Galilee. Isa itong geographical na hangganan. At doon matatagpuan ang isang linya na maaring ipagtanggol. At iyan ang dahilan kung bakit kapag pinag-uusapan ng seguridad, hindi mo pwedeng pag-usapan lang ang mga guhit sa papel. Kailangan mong talakayin ang lupa o teritoryo. Oo, balik tayo sa teritoryo. Hindi lahat na dedesisyonan based lang sa mga eroplano. Napagpapasyahan ang mga bagay tulad ng nakita natin noong October 7th, tulad ng nakita natin based sa mga plano ng Hezbollah at sa mga lugar gaya ng Ukraine at Russia. Nakasalalay pa rin sa teritoryo ang mga digmaan. Kapag patag at mahina ang depensa ng lupa, makakapasok ang mga puwersang panlupa. Kailangan lang nilang kumuha ng bihag at magpadala ng libong mandirigma para sa malawakang pag-atake na magdudulot ng maraming kaswalti. Tumingin ako kay Pete Hegseth, ang Amerikanong kalihim ng digmaan, at tama ang sinabi niya. Sabi niya, hindi politically correct ang mga digmaang ito. Digmaan ito. Hindi para sa aliw ng manonood ng digmaan, kundi para sa katotohanan. Maaring hindi politically correct na pag-usapan ang muling pagtatatag ng Israel ng hangganan sa loob ng Lebanon sa kahabaan ng Ilog Litani. Pero sa tingin ko, matapos ang mahigit 20 taon ng pakikipaglaban sa Hezbollah, mga pag-atake mula sa kabila ng hangganan, libu-libong rocket na pinapaputok, at muling pagpasok ng Hezbollah sa Timog Lebanon na humahalo sa populasyon sa loob ng mga lagusan at taniman ng ulibo na nilakaran ko, at marami sa inyo ang sumunod sa akin online. Imposibleng mapigilan yan kung wala kang natural na hangganan na pwede mong itayo at kung saan alam mo ng eksakto kung sino ang mga gumagalaw at nakatira sa Timog Lebanon. At yan ang tinatawag na realidad. Dapat nating itigil ang politically correct na digmaan at harapin ang mga tunay na labanan. Yan ang nangyayari ngayon. Ang Iran ay isang tamang digmaan laban sa isang suicidal at baliw. Teroristang rehimen na nagbabantang pumatay at talagang pumatay ng mga Amerikano at Israeli at ngayon ay lumalaban na rin sa ibang bansa sa gitnang silangan na sinubukang paglaruan at gumawa ng ingay tungkol dito sa loob ng lahat ng mga taong ito. Tungkol ito sa pagpigil doon. Tungkol ito sa pagpigil sa Lebanon at huwag tayong magkamali. Ang Hezbollah ay katumbas ng Iran. Habang nakikipaglaban ng Israel sa Hezbollah na nasa 10 milya lang sa hilaga o sa mismong hangganan, para ring naroroon ang Iran. Walang papayag na naroon ang Iran sa hangganang ito. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating muling igiit ang blue line na ito hanggang sa Ilog Litani. Maaring hindi ito politically correct. Tama ito. Sina Joe Kent at mga tagasunod niya, puro nakaraan ang tinitingnan. Binabaluktot nila ang kasaysayan, sinisisi ang Israel at nagbubulag-bulagan. Ang Estados Unidos at Israel, hindi sa nakaraan, kundi sa hinaharap kami nakatingin. Sa panahon ngayon, binabago natin ang labanan mula Tehran, Kipot ng Hormuz, hanggang Timog Lebanon. At ang tanong ngayon, hindi kung aaprubahan ng mundo. Lagi akong tinatanong ng mga tao kung ano ang sasabihin ng mundo, pero ang tunay na tanong ay kung handa na ba ang mundo harapin kung ano talaga ang digmaang ito. Isang paninindigan ng mga naniniwala sa kabutihan laban sa mga naniniwala sa kasamaan. At ang sagot, sa totoo lang, ang sagot ay malamang na hindi huhubog sa Israel at Estados Unidos dahil matatag ang aming paninindigan. Ito ang huhubog sa kinabukasan ng mga bansang iyon. Ang kanilang desisyon na yon ang magtatakda para sa mamamayan nila sa hinaharap. Ang manindigan para sa kabutihan ay nangangahulugang nasa tamang panig ka. Ang manindigan para sa kasamaan ay nangangahulugang nasa maling panig ka. At ang hindi paggawa ng desisyon, huwag kang magkamali. Ibig sabihin nito ay nasa maling panig ka rin. Tingnan natin kung saan ito patutungo sa mga susunod na linggo. Salamat sa pagsama sa True East Podcast.